Hallelujah. Pwede bang ngitian ng katabi? Yung mga nakamas, pwede pong lumaba konti, tapos ipakita nyo yung ngipin nyo, sabihin nyo, smiling face ako ngayon. Yan. Ngitian mo, hindi lang sasabihin kundi gagawin. Ngitian mo. Sa likod, ngitian ng katabi. Ngitian ng nasa likod. Yan. God is good. All the time. God is good. All the time. And all the time. God is good. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Ang ganda ng awitan. Happy day, oh happy day. Because Jesus washed my sin away. Happy day, oh happy day. I will never be the same. Pating uli ng ngiti. Kung sino masaya. Malakas sa palakpak sa Panginoon. Hallelujah. Yan. Iparinig natin dyan sa mga recording kasi po, ito po ay nakarecord. Purihin ng Panginoon. Nabuhay tayo sa panahon na to. Nare-record po ang mensahe ng Panginoon at pwede nating ibahagi. Kaya gusto kong sabihin sa inyo, always support our podcast, BGC, Beloved Podcast. Season 2 na po tayo. Pinapalakpakan po yan. Purihin ng Panginoon. Hallelujah! Woo! Parang dati nangangarap lang po tayo na maibahagi. Paano ba namin mababahagi ang salita ng Panginoon? Siyempre, kulong tayo dito sa bulwagang ito, pero niniwala po tayo kung ang mga apostol ay nabubuhay ngayon, gagawin din nila yan. Sure po kayo doon? Yes. Sila nga naglalakad lang Diba? Gagawin din po nila yan. Kaya tayo po, ginagawa natin yan. Hindi po para sa ating pangalan, kundi sa pangalan lang ng ating Panginoong Hesus. Yan ay makabagong evangelism. Kaya share natin yan, pati yung mga reels. Yung mga reels po na lumalabas sa ating mga pages, always share that. Bakit? Yun po ang mensahe ng simbahang ito. Lalo na ngayon, mahal na araw. Diba? Mahal na araw na. Yan na ang ating senyales na bakasyon na, beach. Sa mga teachers, sa mga kaguruan natin, yan na yung final revisions ng forms, pero nag-aabang na yung alon ng dagat, Holy Week. Pero higit sa lahat, inaabangan natin yung pag-alala natin sa natapos na gawa ni Jesus. Kaya nga mahal na araw Amen? Kasi naniniwala ako, dito sa simbahang ito, walang ibang naitataas, kundi ang ating Panginoong Jesus lang. Amen? Amen po ba doon? Amen. Yan Sino ba yung mga yan? Yes and, nakalagay dyan, yes and amen. Ember. Yes and ember. Kasi yung yes and amen, gusto ko sabihin sa inyo, yan yung lumabas kasi dun sa uso yan Yung Ghibli. Yan ang lumabas Ewan ko kung nasan ka dyan. Yes and amen. Tayo yan. Na-realize ko, yung yes and ember, nakalagay dun sa likod, pati yung AI, hindi niya ma-comprehend. Kasi yung yes and amen, revelation yun. Amen? Revelation sa mga taong naniniwala sa Panginoon. Yes and amen? Yes and amen. Tayo manalangin sa Panginoon. O dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinupuri ka namin, pinasasalamatan. Tunay nga, Diyos, ang iyong pangako ay yes and amen. Sa aming mga naniniwala, mga beloved, mga nilinis mo, mga anak mo. Kaya naniniwala kami, O Diyos, sa oras na ito, kayo lang po ang maitataas, kayo po ang makikita, wala pong ibang bida sa lugar na ito, kundi kayo lamang. Ako po ay tatago mo lamang sa iyong likuran, gagamitin mo ang aking tinig. Banal na Espiritu, ikaw ay kikilos. Kakatagpuin mo ang pangangailangan ng bawat isa. At ikaw ang may kakayanan na magbago sa aming buhay. Kung may nakikita po kayong mali sa aming buhay, kayo lamang, O Diyos, ang makakaayos na nito, Panginoon. Not our will, but your will be done. At this moment, O God. This is our prayer. In Jesus' name, amen. Malakas sa palakpak sa Panginoon. Woo! Sige po, simulan natin yung old story, old but gold. Ngayong mahal na araw, different, panibagong series tayo, pero isa pa rin ang sentro. Panibagong series, pero isa ang sentro, si Jesucristo. Amen?
Yung old but gold story, ang storya natin, dapat alam nyo po kung anong pinanggalingan natin. That the dominion was in us, with us. At first, man was created like God. Man was entrusted with dominion over living creatures. Pero, tandaan nyo, nagkaroon ng fall. Sin separates us from God. Nung una talagang sobrang lapit na lapit tayo sa Diyos, pero dahil sa kasalanan, tayo ay nawalay. Sin's consequences, spiritual death, and eternal separation. Habang buhay na pagkawalay. Sabi nga sa Isaiah 59:2, nandyan po, but your iniquities have separated you from your God. Your sins have hidden His face from you, so that He will not hear you, or hear. Malayo tayo sa Panginoon dahil sa kasalanan. Nung una, tayo ang namamahala dito. Si Adan, si Eva, or si Adan, nung una, pinangalanan niya lahat ng mga hayop. Pinangalanan niya siya ang unang plantito. Gumamela. Ferns. Siya ang unang nagpangalan. Dominion lahat. Sa hayop, elepante, balyena. Pero dahil sa kasalanan, tayo ay nawalay. Alam natin ang istorya. Sila ay pinalayas doon sa Garden of Eden, not because of the sin per se, but because of the protection of God to man. Kinain nila ang pinagbabawal na bunga, never na dapat nilang kainin yung isa pang bunga dahil mawawalan ng redemption. Alam natin yung istoryang yan. Pero may plano ang Diyos. God's plan of redemption through Jesus Christ, the perfect Lamb. Sabi ni John, behold, the Lamb of God who takes away the sin of the world. Kasi noong unang panahon, meron pong pag-alay ng tupa. Noong unang panahon na wala pa si Jesus, hindi pa siya nagkakatawang tao. Pero nandun na si Jesus sa Old Testament, hindi pa siya nagkakatawang tao. Meron pong pag-alay. Doon po sa Old Covenant. Nakita nyo, lamb. Sinisimbolize ang ating Panginoon, the perfect Lamb, ang ating Panginoong Jesucristo. And then, ito yung plano ng Diyos, ito yung antidote, ito yung solution ng Panginoon sa ating mga tao na nawalay. Yung masterpiece, yung kawangis niya na nawalay dahil sa kasalanan. Ito ang plano niya, the sacrifice on the cross. Jesus' crucifixion, ang pagkapako ni Jesus sa krus. Kaya nga may krus dito sa gitna ng ating pulpit. To remind us always. Pag pumupunta tayo sa church, hindi lang, siyempre andun yung pabatian, kamayan, kainan, kwentuhan. Secondary lang po yun. Pero number one reason is to remind ourselves about the finished work of Christ and our position in Christ. Pinipili natin na ma-remind ang sarili natin patungkol sa ginawa ni Jesus. Kasi ba't tayo ng pagsubok sa mundong ito, Monday to Saturday. Kahit work from home. Minsan nakaka-stress pa nga yun kasi hindi mo na maisip kung saan ba ang working place mo. Bahay ko ba to? O opisina ko to? Minsan nakakalito pa yun. Pero ano man ang ating dinadanas from Monday to Friday, Saturday, pagdating ng linggo, papaalalahanan mo na uli ang iyong isipan, anak ka ng Diyos. Mahal ka ng Diyos. Hindi nagbabago ang tingin niya sa'yo. Ikaw man ay nagbabago, ikaw man ay limitado, ikaw man ay hindi perpekto, ikaw man ay hindi consistent. Pero ang Diyos, hindi nagbabago sa'yo. Amen? Kaya nire-remind mo yung sarili, oh my soul. Sabi niyo, oh my soul. Do you not know? Have you not heard? It's been told from the beginning. Sabi niyo nga, it's been told from the beginning. The Lord your God is on your side. So do not be afraid.
Have hope in the Lord. Sa Tagalog, tatagan mo ang sarili mo. Dahil kasama mo ang Panginoon. Amen? Amen. Purihin ang Panginoon. Yan po yung old but gold. We are created like God. In His image, the Father, the Son, and the Holy Spirit tayo. Tinuturo natin lagi dito. We are spirit, has a soul, lives in the body. Ang tunay na tayo ay spirito. Perfect ang spirit. Tandaan nyo po yan, ha. Yan ang foundation. Hindi na yan kayang galawin ng dyablo, ang spirito natin. Hindi pa pwedeng dalawa sila dyan, magkapitbahay, magka-roommate. Hindi pa pwede yun. Isa lang. Walang roommate. Para makatipid. Hindi po. Walang roommate. Pag sa Diyos ka, sa Diyos ka. Pag sa kasamaan ka, kay Satan ka. Pag tinanggap mo si Jesus ng buong puso mo, ng buong isip mo, ang nakakaalam lang yan, ikaw at ang Diyos. Tayo ay, yung mga ibang tao, may kanya-kanya tayong conviction sa Diyos. Hindi natin kayang ihusgahan ang ibang tao. Amen? Spirit mo, perfect na. Yung hindi perfect at hindi consistent yung soul natin. That's why we need to remind our soul intentionally through the Word of God. Renewing your mind by the Word of God. Always. Not only Sunday. Every day. Kaya nga laging sinasabi, no? Kanina medyo naluluha ako nung nagkakaroon tayo ng communion kasi hindi lahat ng simbahan may ganun. Hindi lahat ng simbahan alam yung kahulugan ng tinapay. Hindi lahat ng tao alam yung kahulugan ng kopa, ng katas ng ubas. Pero tayo, sa tuwing hahawakan natin yun, inaalala natin, hindi man Holy Week, inaalala natin ang tinapos sa gawa ni Jesus. Ito'y tungkol sa Kanya. Ito'y tungkol sa iyo. Wala ako kung wala ka. Amen? Kaya ngayong umagang ito, ngayong buwan na ito, sa ating pagdiriwang ng mahal na araw, tandaan natin, ha, hindi po patay ang Diyos. Hindi mamamatay si Jesus sa Holy Week. Pinagdiriwang natin ang Kanyang tinapos sa gawa. Ating pag-uusapan ang misteryo. The mystery of the divine exchange. Nakapasok dyan yung Jesus' 7 last words. Meron siyang 7 huling tinig o salita bago siya nalagutan ng hininga at nabuhay na maguli at umupo sa trono sa kanan ng Diyos. Are you ready to study the Word, beloved? Amen? Amen. Ano ba yung divine exchange? Ano ba yung divine exchange, Pastor? Ano ba yung, di ba ganun ang tao, no? Kapag nagtatrabaho tayo, ano bang, magkano kita dyan? Magkano ang return yan sa akin? Hindi ba ako lugi dyan? Sa tuwing linggo, sa tuwing kayo kikilos, sa tuwing kayo maglilingkod, lagi natin iniisip, sino ba ang masyasyaran ko? Diba? Kahit isa lang ang tumanggap, okay na sa akin. Ganun yung mga evangelist, oh, mga nagsishare, mga pastor. Si Jesus, ganun din. Parang sugal yan eh. Parang gambling na, itataya ko ang oras ko, anong mapapala ko? Diba ganun kayo? O anong mapapala ko pag pupunta ako? Kaya yung iba, sorry to tell you, they feel na, sayang oras ko. Di ba alam nyo kasi, ang kayamanan, most of us, kayamanan yung oras. Tama? Gagamitin mo yung oras mo kasi hindi na mawabalik yan eh. Di ba? Tama? Hindi mo na mawabalik yan. Gagamitin mo to ng kung saan kagamit-gamit. Kaya gusto kong sabihin sa inyo, this Sunday, itong moment na to, yung oras nyo, kagamit-gamit yan dahil inilaan nyo sa ating Panginoon. Amen? Nung si Jesus ay pinako sa krus na kabayubay, tumaya din siya sa atin. Na kung sino man ang maniniwala dito sa tinapos kong gawa,
malaki ang babalik sa kanila. Malaki ang return of investment. Ang investment mo lang, maniwala, mamuhay sa tinapos niyang gawa, and then the rest is history. Tingnan po natin tong video. What is the divine exchange? Panoorin po natin. Noong unang panahon, Old Testament, ang mga kasalanan, kahit wag na, ang makasalanan, pupunta dun sa tabernacle. Hawak yung lamb. Napapansin nyo, chinek nung priest, hindi yung makasalanan, kundi yung lamb. Kung perfect ba ito? Yung makasalanan, nahawak dun sa ulo ng lamb. And by virtue of ceremony, yung lahat ng kasalanan ng tao, dilipat doon sa perfect lamb. At yung kalinisan ng lamb, pupunta sa kanya. Divine exchange. Papatayin ng makasalanan dahil sabi sa kasulatan, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. May dugo, at i-burn niya yun, burn offering, at makikita yon, mapiplease ang Diyos, at lalabas siya sa tabernakulo. Nakita nyo? Yung ilaw, yung blessing at pabor ng Diyos nasa Kanya. That's the Old Testament. Yung video na po yun ay dun po sa kay Joseph Prince, New Creation. Kinuha ko lang po para makita natin. Nakita nyo po? Lalabas yung taong yung masayang masaya, kumakanta ng happy day, oh happy day. Wala nang masasaya pa na malaman mong pinatawad ka. Amen? Di ba ang lungkot pag meron kayong kaalitan? Mga hindi kayo kabatian, hindi kayo kaayusan ng damdamin, hindi ka nga makatingin, gaganyan ka lang. Pag tumingin siya, lahat ganun. Ang lungkot nun. Huwag niyong patagalin yun. Hindi kayo ginawa ng Diyos para dun. Amen? Gusto ng kaaway, tumagal ang lahat ng negatibong damdamin o emosyon sa puso natin para hindi tayo lumabas sa bulwagang itong masaya. Lahat ng salita ng Panginoon, kapag meron kang hinanakit sa kapwa mo, meron ang sikretong hindi mo hinanakit, sama ng loob, paglabas mo dito, bumabanda lang yun. Hindi mo matanggap. Kaya now, I believe, in Jesus' name, lahat tayo dito masaya. Amen? Amen ba? Amen. Palakpakan natin ng Panginoon. Hindi yun foothold. Huwag natin bibigyan ng foothold ng kaaway. Nakita nyo, lumabas siya. Nakita nyo yung virtue, nagpalit. That's what we call the divine exchange. Nung unang panahon. Pastor, paano ngayon? Kaya nga 7 last words. Yung misteryo nan ay naganap habang siya'y nakabayubay sa krus. Walang pakialam ang tao. Walang kakayanan na maniwala at sumamba. Walang kakayanan na ma-discern. Iilan lang. Si Magdalene, iilan lang. Si Juan, ang kanyang nanay, si Maria, iilan lang doon. Pero karamihan doon, hindi nila na-discern. Even Satan, hindi niya na-discern kung ano yung plano ng Diyos. Yung redemption, hindi niya alam yan. Hindi naman niya kayang basahin ang plano ng Diyos eh. Pinagtatawanan pa nga eh. Lahat ng pagdudusta, kahihiyan, narinig niyo yung reels natin? Ni Pastor Raberna and Pastor Martin, lahat ng kahihiyan, lahat ng imperfections, tinanggap ni Jesus. Kasi alam niya eh, past, present, and future, ang lahat ng maniniwala sa Kanya, makakaranas nun. Ba naranasan nyo? Kung kailan ako naging born again, dumami ang mga pagsubok. Kung kailan ako naniwala sa Diyos at nagkaroon ng relasyon, ba't dumating to? Ba't nasusubok? Bakit hindi tuloy-tuloy? Those are the lying symptoms. Sabi nyo, lying symptoms. Ibig sabihin nun, kasinungalingan lang yun. Pambulag. Pero hindi yun ang ikaw. Hindi yun ang totoo. Ang totoo, pinatawad ka na.
Magnet ka na. Sabi mo, magnet ka na. Ano yung magnet ka na? Dati makasalanan ka, ngayon magnet ka na. Kaya nagkaroon ng divine exchange. From sinfulness to righteousness. The exchange at the cross. Dating makasalanan, ngayon matuwid. Wala kang ginawa. Ang ganda nung awitin kanino, goodness and mercy. Oh, goodness is running after. Goodness is running after me. Kasi pag lumakad ka bilang anak ng Diyos, ang kabutihan, ang pagpapala, ang pabor ng Diyos ay nasa iyo. Hindi mo na kailangan mag-perform. Magnet ka na. Alam niyo yung magnet? Di ba pag may mga bakal dyan, lagay mo yung magnet, kusang didikit sa kanya. Magmamagnet sa'yo. Na-attract mo na. Hindi dahil magaling ka. Hindi dahil perfect ka. Hindi dahil sa itsura mo. Hindi dahil sa performance mo. Kundi dahil sa tinanggap mo. Divine exchange. Amen? Ang misteryong yan ay nakapaloob dun sa 7 tupa. Hindi po yun 7 huling salita ni Jesus. Ngayon po, talakayin natin yung 2. Unang salita na binitawan ni Jesus nung siya'y nakabayubay sa krus ay ang tinig ng pagpapatawad. Sabihin nyo nga, pagpapatawad. Ang tao ay walang kakayanang magpatawad ng mga sandaling yan. Hindi nila alam ang forgiveness. Bulag ang tao. Pero si Jesus ang pumalit sa atin. Dinuraan nga siya di ba alam natin? Pinagsugalan ang kanyang damit. Dinusta. Lahat ng nakakahiya. Di ba nung ancient time, sabi nung reels natin, Pastora Berna, nung ancient time, ang pinaka nakakahiyang paghatol sa tao ay hang on a tree. Hinarap niya yung lahat. Lahat ng nakakahiya. Tahimik lang ating Panginoon dahil sabi niya, itataya ko ang buhay ko dahil after this, pagkatapos nito, ang sino mang maniwala sa akin, hiyain man sila, magkakaroon sila ng wagas na pag-asa. Amen? Amen? Kaya naman kahit maraming tao na kinahihiya tayo, meron mang sitwasyon na hindi umaayon sa atin, tayo ay nagbibigay, tayo ay nagkakaroon. Tayo binibigyan ng Diyos ng divine hope, peace, pag-asa, dahil alam natin, may unang hiniya. Kaya nga sabi sa Bible, di ba? Take heart! Do not worry. I have overcome the world. The first word of Jesus, phrase, Father, forgive them, for they do not know what they are doing. Siya na ang nagsalita para sa atin on our behalf. Patawarin niyo sila dahil hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Siya na umarap. In that moment, di pa natin alam. Pero ngayong alam na natin, lagi na tayong pinapatawad ng Panginoon. Pinatawad na tayo. Forgiven. Past, present, and future. Tingnan natin yung verse. Luke 23:33. When they came to the place called the Skull, Calvary, there they crucified him along with the criminals. May 2 siyang kriminal na katabi. One on his right, the other on his left. Jesus said, Father, forgive them, for they do not know what they are doing. And they divided up his clothes by casting lots. Iniya siya. Ang istoryang ito ay tandang-tanda natin. May katabi siyang 2 kriminal. Tama? Yung isa, bad. Yung isa, good. Pero matututo po tayo dito. Tandaan po natin, wala pong hindi mahalaga sa Biblia. There's no insignificant detail sa Bible. Lahat ng ito sa atin. Yes and amen? Amen. Walang kwento na walang kwenta pagdating sa Biblia. Binigay ni Jesus. Yan po ang pinakamahalaga dapat malaman natin.
ang sakripisyo ng Diyos, ang tinig ng pagpapatawad. Ito po ang pinakamahalaga sa lahat. Sabi din po ni Pablo sa unang Korinto 15:3, sapagkat ibinigay ko sa inyo bilang pinakamahalaga sa lahat. Ano yun? Ang tinanggap ko rin. Receiver lang din si Paul, na si Kristo'y namatay dahil sa ating mga kasalanan tulad ng sinasabi sa kasulatan. Ano po yung pinakamahalaga? Yan po sa verse 9. Ano po yung pinakamahalaga na tinanggap ni Paul? Na si Kristo namatay dahil sa ating mga kasalanan. Maraming mahalaga sa buhay natin. Pero number 1 to. This Holy Week, this month, not only this month, this very moment, now is the starting point. Ilista mo na yan. Ito yung pinakamahalaga. May namatay para sa akin. Ako yung makasalanan. May namatay. Si Jesus ay namatay para sa aking mga kasalanan. Efeso 1:7-8. Sa pamamagitan ng dugo ni Kristo, tinubos tayo na ang ibig sabihin ay pinatawad ng mga kasalanan natin. Napakalaki ng biyayang ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Binigyan niya tayo ng karunungan at pangunawa. Sino dito marunong? Ang wala. Sino dito marunong? Sino may pangunawa? Sabi nila, Amen! Kaya nga po tinagalog natin. Tingnan niyo po, no? Napakalaki ng, hindi lang yung hindi lang yung pinatawad ka eh. May perks, may previous. Binigyan niya tayo ng karunungan at pangunawa. Pero before that, pag tinignan niyo sa 7, tinubos tayo muna. Pinatawad tayo sa mga kasalanan natin. Tayo ay naging beloved, naging favored, naging blessed, and then, naging wise tayo. Nauunawaan na natin ang mundo. Kaya hindi ako naniniwala na ang mga beloved, ang mga anak ng Diyos ay hindi marunong. Marunong ka. Sabi mo sa katabi mo, marunong ka. Pag mong maliitin ang sarili mo, ay hindi ko alam yan. Totoo naman. Kasi may kanya-kanya, hindi mo alam, wag mo naman, marunong ako, alam ko lahat. Ako yan. Agawin ko yung electric fan. Tapos pag baliktad yung LEC, naging error ko. Wag din naman. May kanya-kanya tayong talent. Pero what I mean, marunong ka sa buhay, nauunawaan mo, magiging fast learner ka. Nagugulat ka, di ba? Dati din po ako noon, talagang ropor ako eh. Noon, nung tinanggap mo si Jesus, nagbago. Ba nagiging officer ka na? Yung pala kasi gusto kong pagsulatin. Gusto kong utusan sa kabilang building. Aba, nung dating hindi ka Kristyano, hindi ka naman napapansin na. Ngayon, napapansin ka na. Hindi dahil magaling ka, kundi merong kakaiba sa'yo. Magnet. Amen? Sabi sa Biblia, hindi tayo buntot, tayo ay ulo. Yes and amen? Sabihin nyo, yes and amen. Pero wag mo sabihin sa boss mo yan. Boss, ulo ako, buntot ka. Wag mo sabihin. Wag. Declaration mo lang. Ganun. Si Sante ka na, no? Wag. Declaration mo yun sa utak mo. Lord, hindi ako buntot. Ako ay ulo. Ibig sabihin, ikaw ay nangunguna. Sa biyaya ng Panginoon na hindi sa lakas mo. Don't get me wrong. Hindi sa sarili mong lakas. Balikan niyo yung mga reels natin, hindi dahil magaling ka, hindi dahil perpekto ka, kundi dahil naging magnet ka, lahat ng pagpapala ng Diyos, nagtataka ka, bakit ko ito tinatanggap? Bakit? Dahil sa tinapos na gawa ni Jesus. Amen? Amen! Bakit ang talino ko? Ba't ang bilis ko ma-gets ng ganito ngayon? Ba't hindi mo mag-gets? Sorry. Minsan nagtataka tayo, ba't hindi mo mag-gets? Pero wag kang maging judgmental din sa iba. Kaya nga revelation eh. Yung iba, yes tayo, yes and amen. Yung iba, yes and ember. Diba? Kimberloo. Yes and amen tayo, kaya hindi natin pinipilit. Bakit? Mauunawaan din natin na may kanya-kanyang facing. Ang gagawin lang natin, panalangin lang natin sila.
na pag natanggap nila to, yan po ang kaakibat, niligtas ka ni Jesus. Meron kang dunong, meron kang husay, meron kang pangunawa sa lahat. Amen? Yes and amen. 1 Peter 3:18, For Christ died for sins once and for all. Tandaan nyo po ilang beses lang? Once. Kapag may hinihintay ka pang Jesus, mamaya pag sa Cedar, mag-usap tayong dalawa. Papausap kita kay Pastor Martin. Wala na pong mamamatay para sa'yo. Minsan lang siyang namatay. 2,000 years ago. Kaya nga, ang ganda nung you are forgiven, past, present, and future. Yung iba talagang nanginginig, future. Yung future. Hindi ako makapaniwala. Kahit magkasala ako ngayon, pinatawan na ng Diyos yun. Yes. Kung hindi yun pinatawan ni Jesus, ng Diyos, paano papatawarin? Yan. Diyan na po nagkakaroon ng misconception. Kaya yung iba, maghuhubad. Hahasain yung blade. Kakabit doon. Pak! 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 Dugo. Papakita sa mga tao, kailangan ko pagbayaran lahat ng kasalanan ko. And after that Holy Week, makikita mo sila doon, nakabilog uli. Balik sa dating gawi. We're not judging them. Just based on observation. Madidisappoint ka lang sa sarili mo pag umasa ka sa sarili mong lakas. Dahil hindi ka consistent. Sabi mo nga sa katabi mo, hindi ka consistent. Wag mong diinan. Diniinan. Hindi ka consistent. Huwag po kayo mag-away. Hindi tayo consistent. Ang Diyos lang ang consistent. Amen? Kapag umangkas ka sa Kanya, tingnan nyo to, the righteous Christ for unrighteous us to bring you to God. Jesus is the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. John 14:6. Siya ay namatay para sa atin. Ang katuwiran niya nalipat sa atin. Ang ating kasalanan, ang hindi pagiging matuwid, na ilipat sa Kanya. Divine exchange. Yan po yung una. Tinig ng pagpapatawad. Number 2, tatapos na ako dito. Tinig ng pagliligtas. Voice of truth. Sabi ni Jesus, Luke 23:43, Truly, I tell you, today you will be with me in paradise. Basahin natin sa Tagalog yung kwento na yan. Lucas 23:35 hanggang 41 following verses. Lucas, okay, sabi dito, ininsulto rin si Jesus ng isa sa mga kriminal sa tabi niya. Sabi, hindi ba ikaw ang Kristo? Iligtas mo sarili mo, pati kami. Sabi nung kriminal sa isang gilid. Pero sinuway siya ng isa pang kriminal na nakapako. Hindi ka ba natatakot sa Diyos? Ikaw man ay pinaparusahan din ng kamatayan. Parehas lang tayo ng sentensya. Sabi ng isa, dapat lang naparusahan tayo. Naunawaan niya that moment. Dapat lang naparusahan tayo ng kamatayan dahil sa mga ginawa nating kasalanan. We deserve this. Sabi ng isang kriminal. Pero ang taong ito, tinuro niya si Jesus, di niya pala naturo, nguso. Yan. Ang taong ito, na-imagine ko lang, di niya matuturo, nakapako siya. Ang taong ito, yan, doon pala nauso yung nguso. Yeah, doon pala yan. Ang alamat ng nguso, ang taong ito, walang ginawang masama. Yung isa, nakaunawa, yung isa, hindi niya naunawaan. Sunod na verse, Englishin natin. Ganyan po ang mundo ngayon, Taglish na po tayo ngayon. Luke 23:42-43. Then he said, sabi ni yung nakaunawa, yung gumuso, Jesus, remember me when you come into your kingdom. Jesus answered, I tell you the truth. Today,
you will be with me in paradise. Today, in paradise. Hindi sinabi ni Jesus, magpabautismo ka muna. Walang ganon. Magdasal ka ng 5 alam mo na. At 6 na ganito. Lumuhod ka. Walang ginawang kondisyon si Jesus. Kaya yan po yung pinaka battle cry, pinaka argumento Bakit yan pinatawad? Walang bautismo, totoo naman, ang bautismo ay hindi po nakakapagligtas. Pauna ko na po sa inyo. Baka may magpapabautismo sa camp, hindi po yun nakakapagligtas. Parang kasal po yan. Hindi kayo kinakasal para magmahalan kayo. Kayo ay nagmamahalan. Sana magkasuyok. Di ba? Kayo ay nagmamahalan, kaya kayo nagpapakasal. Amen? Amen? Hindi kayo nagpakasal para magmahalan. Ganon din po sa atin. Hindi ka magpapabautismo para maligtas. Ligtas ka na. At gusto mong sabihin sa iba, ito ang buhay ko, binago ni Jesus. Amen? Itong taong ito, wala nang chance para magpabautismo. Hindi naman pwedeng mag-aakyat doon si Juan Bautista, bautismo ang kita. Naka-comedy yun. That moment, sinabi ni Jesus, I tell you the truth, today you will be with me in paradise. But hindi in heaven, Pastor. Yung paraiso, yung paradise, noong unang panahon, nung hindi pa po nagkakatawang katao si Jesus, wala pa pong heaven. Tama po. Abraham, tinatawag nga niyang Abraham's bosom. Sila Elijah. Alam niyo yung kwento na yung Lazaro, yung kahit ilagay mo lang yung may matanda, yung may mayaman na napunta sa impyerno, na gusto nilang nakikita pa sila. Wala pang heaven yan. Lahat ng mga prophets, lahat ng namatay na mga martyrs, si Esteban, nandun po sa paraiso, unang panahon. Nagkaroon lang po ng heaven. Ang paradise meaning niyan is the place of comfort, the place of rest, the place of peace. Kaya sa lapida, rest in peace. Ngayon po, wala nang paraiso. Pero ayon sa pag-aaral, ang paraiso daw, in the future ay magiging new heaven and new earth. So hindi natin alam yun. Pero sa pag-aaral ng mga eksperto, magiging new heaven and new earth. Pag namatay ang Kristiyano, ang believer, ngayon, hindi na po pupunta ng paraiso, diretso na po sa heaven. Bakit? Meron na po kasing full redemption. Buo na po, dahil nabuhay na po maguli si Jesus. Amen? Hallelujah! Hindi lang once a year ang pagpapala, every day. When you declare, I am blessed and highly favored, surely goodness and mercy will follow me. Magnet ka, lahat ng pagpapala. Si Jesus ang iyong magnet. Hindi po palaka. Hindi pong shui. Hindi kwintas. Hindi yung magnet na nilalagay dito na parang pag gumanong, kahit ibangga mo yan doon sa bus, tatalsik ka. Amen? Amen. Bus. Ang lucky charm, wala po sa ayos ng sala. Wala po sa lugar ng pinto at hagdanan. Ang magnet mo, yung tinapos na gawa ni Jesus sa'yo. Amen? Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Declare it. Yes, Lord. Yes and amen. Yes and amen. Biyaya yun ng Diyos. Hindi sa galing. Amen? Pag namatay ang tao, diretso na sa heaven. Kaya nga nung sabi niya, it is finished, yung telon, nawala na. Ang ating espiritu mapupunta na po sa most holy place in the heaven. Andun po ang ating Panginoong Yesus. Amen? Nung si Paul and Silas, sila ay nakakulong. Sila ay nakatali. Anong ginawa nila? Nagmaktol? Tayo nakakulong dito. Hindi. Nagpuri sila, nanalangin. Pinag-pray nila. Nag-rejoice sila in the Lord. Alam nila ang posisyon nila. Tandaan nyo po ang posisyon nyo ay hindi nakabase kung anong kondisyon nyo.
ang posisyon nyo ay nakabase kung ano ang tinapos na gawa ni Kristo. Kahit ano ang sitwasyon mo, ang posisyon mo sa Diyos, hindi magbabago. Amen? Walang makaka-undo, walang makakabago nun. Amen? Amen. Sila'y nanalangin, Paul and Silas, umawit pa sila. Oh, happy day! Alam niyo nangyari? Lumindol. Natanggal, lumindol. Yung poste, nawara. Natanggal ang kanilang yung chain. Eh, nagbabantay sa kanila, yung jailer. Nakawala to. Hasaksakin niya na yung sarili niya. Pagsaksak niya, sabi ni Paul, huwag mong gawin yan. Kung wala kan, huwag mong gawin yan. Huwag. Takot na takot kasi yung jailer noong unang panahon. May kaparusahan yun pag nawala. Huwag mong gawin yan. Ibig sabihin, yung pagpupuri mo sa Panginoon, tinitignan din ng tao na kapaligid sa'yo. Hindi man nila alam hindi nila maunawaan kung ano nangyari. Pero ito pong mangyari. Acts 16, 30, 31. He, jailer, then brought them out and asked, Sirs, Paul and Silas, what must I do to be saved? They replied, believe in the Lord Jesus and you will be saved. Yan lang po ang kondisyon. Believe. Nothing more, nothing less. Believe. Sa mundo, to see is to believe. Sa faith na meron tayo, to believe is to see. Panampalatayanan mo, deklara mo everyday. Maraming kwento dito, mga testimonies, di ba? Nung panahon ng pandemic, mababayaran namin utang namin. Bayad na. Kahit wala pa, nabayaran na. Amen? Ulad ang buhay ko. Makakaahon ako dito. Kahit hindi mo pa nararamdaman, makakaahon ako. Magkakaroon ako ng negosyo. Makakapagtapos ako kahit hindi mo pa nakikita. To believe is to see. Paniwalaan mo muna. You will see. Kakaroon ako ng bike. Trink. Magkakaroon akong bike. Baka motor pa. Sasakyan. Kakaroon ng asawa. Nasaan ka na? Boyfriend. Partners in life. Nakakatawa mang isipin kasi nakita niyo ako ganito, di ba? Ganito ako mag-isa. Totoo naman talaga. Nakakatawa pag nakikita niyo. Nakagano ka. Parang hangal. Parang yung jailer. Nakita niya sila Paul and Silas. Sa umpisa, may konting pagdududa. Naka-chain to, nakatali, kumakanta hallelujah, hallelujah. Eh, hindi tumigil. Alam niyo yung storya, di ba? Lumindol. Ngayon, nabago yung buhay ng jailer. Amen? Nakatingin ang bawat tao sa buhay natin. Kung kino-confess mo ba yung mga pinaniniwalaan mo. Kahit simpleng nasa jeep ka lang, in Jesus' name. Thank you, Lord. Pagparada mo ng motor doon, thank you, Lord. Pagparada mo ng sasakyan, thank you, Lord. Nakikita ng mga tao na wala pang pangunawa. Christian to, Tayo ay bukas na aklat. Amen? Sa kabaliktaran, kapag ikaw ma-attend to sa church, ba't ganun? Yan naman. Huwag tayong maging katitursuran ng iba. Dahil ang Diyos, nasa sa atin na. Maniniwala ko, ang banal na Espiritu ang maglilid sa inyo. Sa atin. Para maging modelo tayo sa tao. Nagtataka ka ba? Dati ikaw lang umaaten. Ngayon, pati bata sa inyo, kasama mo na. Susunod niyan. Pati yung kapitbahay mo, kasama mo na. Dahil nakatingin siya sa'yo. At ikaw naman ay nakatingin kay Kristo. Sige, Lord, gawin mo akong branch. Sanga ako Gawin mo akong blessing. Ikaw ang makita sa kanila at hindi po ako. In the end, glory to God. Amen? Amen. Amen and amen. Woo! Nandiyan pa po kayo. Ephesians 2:8, God saved you by His grace when you believed. Believe. And you can take credit for this. It is a gift from God. Salvation is not a reward for the good things we have done. So none of us can boast about it. It's a gift. Wala tayong may pagmamayabang. Grace is undeserved favor
Not something we earn, but freely given. God's gift. Pag meron kang tagumpay sa buhay mo, always declare, Lord, sa'yo to. Kahit minsan parang gusto mo, hindi, galing ko to eh. Buti na lang naisip ko. Di ba? Buti na lang naisip ko. Wag tayong, minsan nililihis tayo ng kaaway dun eh. Kasi gusto ng kaaway, tumigas ang puso mo, i-focus mo ang sarili mo sa sarili, ang mata mo sa sarili mo. Kahit maliliit na bagay, simpleng reward sa sarili mo, simpleng mga milestone sa buhay mo. Always say, it's all by your grace, Lord. It's all by your grace. Magbabago kang damit, it's all by your grace, Lord. Ibago kang tsinelas, thank you, Lord. Dati Rambo lang yung tsinelas ko, 3 taon. Ngayon, may sapatos na ako. Tiger. Inuchi ka. Ano ba yan? Inuchi ka. Purihin ng Panginoon. Mga simpleng bagay. Lord, salamat po. Dati mag-isa ako. Ngayon, nandito ang Beloved Grace Church. May pamilya tayo. Amen? Amen. Yes and amen. Dati, pinagbabawalan ako mag-church. Pero ngayon, malaya ka nang magsimba. Kahit dalawa-dalawa church mo, okay lang. Sa sayo naman, ikaw naman namamasahe. Diba? Kahit 3 pa yan. Pero malaya ka na. Dati, diyan ka lang. Huwag kang lalabas. Yes, ma. Naka-ano ka pa noon? Naka-Pilipinyana. Sobrang luma, no? Pero ngayon, sapat ang biyaya ng Diyos. Amen? You do not deserve that. I'm starting to close na po. Reflection question. Are you still trying to earn what Jesus has already given you for free? Tanungin ang sarili at sagutin mamaya. Baka merong mga aspeto sa buhay mo na tinatry mo pa rin i-please ang si Lord. I-earn. Ano yan? Kaligtasan, kagalingan, pagpapala. So stop it. Stop. Believe, just believe, and you will receive. Dinedeklara namin, di ba? All the promises of God, from Genesis to Revelation, is for you. Yes and amen. Amen? Walang makakadikta sa'yo. Walang makakaagaw niyan. Beloved ka. That's why we are here, Beloved Walk, Life Application. 3 lang po. Okay? Number 1, let go of the shame and guilt. Christ bore it all. Sabay-sabay natin basahin. 1, 2, 3, go. Let go of the shame and guilt. Christ bore it all. Wala nang hiya. Hindi walang hiyaan, ha? Tara, walang hiyaan tayo dito. Hindi po gano'n. Wala ka nang kahihiyan sa mata ng Diyos. Wala nang guilt. Alam niyo ang ibig sabihin ng let go of the shame and guilt? Pag nilet go mo yan, wala ka nang pleasing, yung i-please mo yung mga tao. Naiiwasan ka maging people pleaser. Bakit? Hala, ba't parang ganun siya, hindi ako nangitian? Hala, ba't ganito, ba't hindi ako nayakap? Parang yun yung guilt, yun yung shame. Baka may nagawa ako. Hindi mo na yung mararamdaman. Bakit? Ang pinaka main focus mo at main audience mo, si Jesus. Amen? Christ bore it all. Kung naramdaman mo man yun, sa trabaho, sa anumang sitwasyon mo, huwag ka maglala. Binuhat na yan. Kasama na yan sa binayaran ni Jesus. Through the cross, Jesus carried our shame and guilt. We are now forgiven and set free. Are you free? Amen. Number 2, stop striving for approval. Approve ka na. Receive His gift of grace. We already receive it. Wala ka nang dapat patunayan. Maniwala ka na lang. Kaya again, ang maganda sa grace wala kang talagang aangkas ka na lang at pag umangkas ka sa biyaya, ang magnet ng pagpapala at pabor nasa iyo. We are made right with God not by performance but by the grace through faith. Righteousness is not earned, it's received to the finished work of Christ. Number 3, live from your position in Christ. Sabihin nyo sabay-sabay.
Live from your position in Christ, already approved. Ano ba ang posisyon mo sa Diyos? Ang posisyon, di ba? Holy and righteous. As He is, so are we in this world. Ano ba si Jesus ngayon? Yun ka rin ngayon dito sa mundong to. Amen? Do not compare yourself to others. Naku, lason yun. Uy, lason yun. Kasi ang Facebook, ganyan tukso, di ba? Pagtingin mo, hala siya. Tapos unti-unti ka nang papasukan ng kaaway. Nainggit ka, no? Pag ikaw ay nag-compare ng sarili mo sa iba, yan yung pinakamitya. Do not compare. Amen? Ang pwede mo lang ikumpara, pwede mo lang sabihin, siya ay pinatawad ni Jesus, ako din. Siya ay niligtas ni Jesus, ako din. So, kung sino ang tinanggap niya, yun din ang tinanggap ko, parehas kami. Amen? Pinagpala. Amen? Hallelujah. In Christ, you are accepted, chosen. Sabihin natin ito, sabay-sabay, medyo maliit na. Sabihin natin, in Christ, you are accepted, chosen, and loved. Live confidently, knowing that your identity is rooted in His finished work. I am loved, I am chosen, qualified, complete. May kalungkutan man, Lord, I have peace, hope in the Lord. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Thank you, Lord. Tinig ng pagpapatawad. Yung una, di ba? Tinig ng pagligtas. And now, our beloved thought for this morning. Sabay-sabay natin basahin. In Christ, I am forgiven and saved fully, freely, forever. Isa pa, 1, 2, 3. In Christ, I am forgiven and saved fully, freely, forever. Amen. Lord, thank you, Jesus. Tayo pumikit at manalangin. Samahan natin ang mga bago, ang nakapakarinig ng mensaheng ito. Kung ngayon mula napakinggan ng mensaheng ito, hindi aksidente na napakinggan mo to. May plano ang Diyos sa buhay mo. Totoo, libre ang kaligtasan. Kailangan mo lang itong paniwalaan at hayaan ng Diyos na kumilos sa buhay mo. Umangkas ka lang sa Kanyang biyaya, sa Kanyang tinapos na gawa. Siya na ang bahala. Sabihin mo ng buong puso, Panginoon, salamat po. Narinig ko ang mabuting balita. Narinig ko ang mensahe ng biyaya na Ikaw ay patuloy na nagliligtas, nagpapatawad, nagpapagaling. Inaamin ko, ako'y makasalanan. Hindi ko kayang iligtas ang aking sarili. Ako'y mapapahamak, hiwalay sa iyo. Kaya kailangan ko ng tagapagligtas. Kailangan kita, Panginoong Hesus. Tinatanggap kita bilang aking Diyos at tagapagligtas. Tinatanggap kita bilang aking modelo sa aking buhay. Pinatawad mo na ako, nilinis mo na ako, at sinulat ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Ikaw na po ang kumilos sa buhay ko. Hindi na ako, kundi Ikaw. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Ako lang po mananalangin. Panginoon, narinig mo ang tinig ng tumanggap sa iyo. Iniwala ko, hindi babalik ng walang kabuluhan ang iyong salita. Patuloy kang mamunga sa kanilang mga buhay. Patuloy kang magpakilala sa kanila, sa kanilang buhay. Ipakita mo, O Diyos, ang kanilang pananampalataya, ang kanilang paniniwala ay hindi masasayang. Dahil Ikaw, O Diyos, lahat ng sakit, lahat ng pagdurusa, lahat ng kahihiyan na meron dito sa mundo, dinala mo na sa krus. Ang sa ganon, lahat ng naniniwala sa iyo ay mapagpala,
mapaboran, gumaling, magkaroon ng buhay na walang hanggan, sumaya ang buhay. Salamat, Panginoon. Tayong lahat ay tumayo. Pasalamatan na natin ang Diyos. Salamat, Panginoon. Tunay nga, O Diyos, kayo po ang dahilan ng aming kasiyahan. Damin natin ang presensya ng Panginoon. Minsan pa, pwede ba natin itaas ang ating mga kamay? Lord, nakita mo po ang mga kamay ng iyong mga anak. This morning, Lord, sign of surrendering our life to you. Hiwalay sa iyo, Panginoon, wala kami magagawa. Lahat ng aming galing, talino, ari-arian, lahat ng aming mga tinanggap at tatanggapin pa ay nagmula sa iyo. Salamat, Panginoon. Salamat, O Diyos. Salamat sa trabaho, salamat sa pagkakataong makapag-aral, salamat, Panginoon, sa pagkakataong makapag-bless sa iba, salamat sa pagkakataong sambahin ka, O Diyos, sa simbahang ito. Inaamin namin, O Diyos, lahat ng sa amin ay nagmula sa iyo. Pinapanalangin ko ang mga kabataang nandito, yung beloved kids, I speak blessing, I speak protection, Panginoon, sa kanila. Sila ay lalaki na may pagkakilala sa iyo, Panginoon. Pinagpala mo na ang kanilang mga magulang, Panginoon. Hindi po madali ang pagiging magulang. Parenting. Lord, binigyan mo sila ng karunungan. Katulad na natutunan namin, karunungan, kaunawaan sa lahat ng bagay. Sa pangalan ni Jesus, ang mag-asawang nandito, Panginoon, lalo mong pag-iigtingin, Panginoon, ang kanilang pagmamahalan. Ikaw ang gigit na, O Diyos, sa kanilang tahanan, O Diyos. Ikaw ang magiging solid rock nila sa kanilang relasyon. In the name of Jesus. Hindi sila mananangan sa sarili ng lakas, talino. Ang mga biyudo, ang mga biyuda na naikinig sa pagkakataong ito, kayo po ang magiging kaligayahan nila, Panginoon. Yakapin mo sila, O Diyos, ng iyong presensya, Panginoon. Sapat ang iyong biyaya. Your unconditional love ay laging humahabol, yumayakap sa kanila, Panginoon. Ang mga singles na nandito, O Diyos, Lord, kayo rin po, O Diyos, na magbibigay sa kanila ng init. Paparamdam mo ang init na pagmamahal mo, O Diyos, sa tinapos mong gawa. You will comfort them. You will give them rest. You will give them peace, contentment, in the name of Jesus. In the name of Jesus. Ang mga negosyante, Lord, I pray for them. Hindi po nagkataon lang na nandito sila. You bless them, Panginoon, so many ways. Para mas mapapurihan kanila, O Diyos. May dahilan yun. Para balik nila ang papuri sa iyo, O Diyos. At lalong makita yung kanilang influence sa ibang tao. Makita ka, Panginoon, sa buhay nila. Hindi nila sasayangin yung platform na meron sila, Panginoon. Yung pagiging boss nila, yung pagiging tagapanguna nila, Lord. Ikaw ang makikita, O Diyos, sa kanilang buhay. Hindi po ang kanilang talino, lakas, performance. Lord, lahat pinagsama-sama mo kami dito sa Beloved Grace Church. Just to worship, just to lift up only one name, Jesus Christ. Pag-isahin mo ang aming puso, ang laman ng aming isipan. Alisin mo, Panginoon, ang anumang negatibong bagay sa buhay namin. Na pag kami nagkikita-kita, nang kami nagtatawagan, hindi man magsama-sama, kami ay magkakahiwalay sa paggawa sa buong linggo. Alam namin, O Diyos, kami may iisang layunin, kundi ibahagi ang tinanggap namin. Katulad ni Apostle Paul, we will share your grace, your goodness sa ibang tao. Ano man ang sitwasyon namin, we will share this. Dahil ito ang pinakamahalagang bagay sa lahat. Pinagpala mo na kami, Panginoon. Receive lahat ng may mga nararamdaman. Sakit ng kasukasuhan, arthritis, sakit sa puso, cancer, tumor, sipon, ubo, and even yung sinapupunan. Anak,
na hinihiling sa Panginoon. Lahat ng maiisip naming sakit sa sandaling ito, in the mighty name of Jesus, sinipsip na yan ng dugo ang katawan ni Jesus, ng sugat ang katawan ni Jesus, para magkaroon ng divine exchange. Lahat ng kagalingan, kalusugan, kalakasan ay sumaiyo sa isang buong linggong ito, at sa habang ikaw ay nabubuhay, in the name of Jesus, you are healthy, you are strong, you are mighty, so that you will be full in goodness, in doing good, and be a blessing to others. Salamat, Panginoon. Pinagpala mo na kami sa pangalan ni Jesus. Amen, and amen, and amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah!